Magandang hapon po sa lahat, and ngayon po November 1, 2020, and ganap na alas 4 ng hapon na ngayon. Naisipan ko lumabas para ipakita natin yung sitwasyon dito sa Bagong Silangan kasi yun nga, lumapag na yung bagyo na yung bagyong Rolly ngayon. Signal number 4 na sa Quezon City. Gusto ko lang pakita yung kung ano ba yung sitwasyon sa labas kasi yung iba hindi naman sila nakakalabas para makita nila kung gaano ba talaga kalakas yung bagyo, yung hangin. And medyo risky lang pero syempre para may idea kayo kung ano ba yung nangyari sa labas at kung syempre mga may ibang tao na kahit bumabagyo naghahanap buhay pa rin kaya ni Kuya na pwede kang driver na hindi nila alintana yung bagyo kasi kailangan kumita ng pera kaya ayun yung ipapakita natin ngayon, yung sitwasyon sa labas ng bahay habang bumabagyo at yung mga taong naghahanap buhay pa rin habang ganito yung sitwasyon. Ayun po, maraming salamat. Bagyong Rolly, signal number 4 na sa Quezon City. Ngayon papakita ko lang yung sitwasyon dito sa barangay namin kung gaano kalakas yung impact ng bagyo. So nandito po tayo ngayon sa ilog ng Bagong Silangan and nakikita nyo sobrang taas ng ilog ngayon. Normally meron ditong tulay pero ngayon wala, syempre kasi sobrang taas talaga. Minsan umaabot pa to sa mga katabing lugar ng ilog, mga mabababang lugar, tapos binabaha sila pero ready na yung evacuation center dito sa Bagong Silangan. Tayo ngayon sa palengke. Grabe talaga yung taas ng hangin. Tingnan natin, marami pa rin tao dito na namamalengke at may mga nagtitinda pa rin. Pero syempre kahit na may bagyo na, natatakot talaga ako kanina dyan eh. kailangan nilang bumili ng pagkain. Tapos yung iba titinda pa rin. Grabe kasi yung sitwasyon, yung may pandemya na tapos may bagyo pa at sabay. Grabe talaga yung 2020 kasi dami na nangyari ngayon. Alam mo, pagkakaalam, pagkakabasa, parang epicenter daw yung Philippines. Basa ko yan at ayon sa page ni Sir Manny Pacquiao, pero hindi ko sure kung ano. Pero dito yata yung pinakamalakas na impact talaga ng bagyo. Sinarado na yung isang part dito sa barangay kasi doon yung bumaba talaga, so hindi na kami nakapunta, hindi kami nakapasok. Yung mga sasakay na ng barangay doon para doon sa masundo na yung mga mag-evacuate. Po ngayon sa evacuation center. Actually sa ano siya, sa covered court ng Bagong Silangan. Ito nyo naman, ready na yung mga paglilipatan ng mga possible na babahayin ng mga tao. So yun. So guys, nandito tayo ngayon sa covered court ng Bagong Silangan, and ngayon kasama ko dito yung isang SK Kagawad. Tanungin lang natin siya kung ano yung mga action na ginawa nila ng ating barangay para naman malaman ng mga tao na may ginagawa yung mga official ng barangay dito
mapa-SK man o yung mga talaga yung mga agawad, and yung kapitan namin dito. So kakausapin natin si Josland, isang SK kagawad ng Bagong Silangan. Ayan, ako si Joslan Samson, SK Kagawad ng Barangay Bagong Silangan. Kasalukuyan pong nandito kami ngayon sa Evacuee Center sa covered court. Ginawa po namin kaganina na kagabi pa lang naganda na kami dun around sa mga dulo na mga nababaan talaga. Naglagay na ng mga kanya-kanyang signage, tapos pinalikas na din sila na hanggat mas maaga. Tapos yun, kaganina dito yung mga SSDD kasama ang mga officials na naghahanda rin para maitayo itong gantong tent. Yun, mag-i-interview lang tayo ng isang pamilya dito. Yung pwede nating interviewin para tanungin natin yung kalagayan. Mga halimbawa gusto nyong humingi ng tulong or may mga pangangailangan ba kayo na Ang pagkain naman wala. More Wala on kami pagkain. trabaho. Kundi kami marasyonan, wala kami pagkain talaga. Kawawa kami. Wala kami kasi trabaho nagkasabay talaga yung pandemic tapos may bagyo pa. Ayun ang tapos. Mga damit tayo, mga ganun. Mga damit namin naman, ubot makabahaan. Kunti na lang gani. Kasi magkumot namin basa, hindi naman puro putik. Sige po na, pag meron akong konting gulong, mababalikan namin. Maliit na bahay namin. Dito po tayo ngayon sa Bagong Silangan Elementary School. Isa rin tong evacuation center din. Dito yung mga tinayo nilang So dun sa taas meron din tong mga rooms na ginagamit din ng mga pamilya na lumikas sa kanilang mga tahanan. So, yan. Dito ako ngayon sa evacuation areas, and hindi masyado malakas yung ulan pero grabe kasi yung hangin, ang ano ng hangin niya, ang lakas. Yung mga puno talagang, ayan, kung makikita niya yung mga nagbabagsak.